Magandang gabi, mga kaibigan, mga kapatid, at mga kababayan. Isa naman pong mahalagang isyu ang pag-uusapan natin na papanahong isyu ng lipunan. Una po dito sa isang pulis na kahapon lamang ay pumatay, binaril yung mag-ina sa Paniki, Tarlac. Nakakapanghinayang po na wala tayong death penalty, sapagkat kung mayroon po, sigurado pong double death ang dapat naging penalty ng pulis na ito. Alam po natin, we recognize the importance of the police role in the maintenance of peace and order of the society. Kaya po nakakalungkot na mismo ang isang police element na sana ay tagapagtanggol ng sambayanan ay siya pa mismo ang pumapatay sa isang mamamayan na wala namang kalaban-laban o wala namang kasalanan. Nagkataon lang po na talagang itong pulis na ito ay napakawalang hiya. At we condemn with the strongest term what this policeman did. We cannot tolerate. Time and again we are saying this. While we support the PNP as an institution being an instrumentality of the government for the purpose of maintaining peace and order of the society, we cannot, however, tolerate some policemen, itong mga rotten eggs in the basket. We cannot tolerate. At ito po ang sinasabi natin sa sambayanan, na maging vigilante po tayo. We have to police them also. At kung kailangan pumistego po tayo para maparusahan, maprosecute ang sino mang government official, gawin po natin. We condemn this man, but we do not condemn the police as an institution. This is an isolated case. Definitely. However, it is also a wake-up call once again to the leadership of the institution to be careful with their selection of who should be admitted into the institution. Kailangan piliin yan. Hindi basta kung sino lamang ang pwedeng makapasok as police or military personnel o kahit anong position sa gobyerno, especially the police and the military, because we are handling firearms at magiging napakamadali sa kanilang gamitin ito laban sa sambayanang walang kalaban-laban kung talagang sila ay hindi karapat-dapat na maging pulis, kung mga salbahe talaga yan.
Nakita naman po natin sa video yung nangyari. At sa pagkakataong yun, there can be no justification to justify the killing. Definitely, it was a cold-blooded, for which the said policeman has to be meted with the highest penalty. Sayang nga lang, kaya nga we support the imposition of the death penalty, sapagkat sa ganitong uri ng mga krimen na talaga namang basta na lang pumapatay, ay dapat din alisin sa kanila ang kanilang buhay. Sabi nga, kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Ito lang po ang paraan para maipakita natin that we do not condone. Tayo po sa lahat ng pagkakataon, we support as we ought to support the policemen, the military in this war against drug, against the CPP and PMDF. We support them, but it does not mean that we also tolerate them when they just kill any peaceful citizens. Yung sinasabi po ng mga NP na napapatay na yan ay human rights advocates, planted evidence. We do not believe in it. We give benefits of the doubt to the policemen and the military, with the presumption of the regularity of the performance of their functions, that being presumed in law, that a public officer regularly presumed, it is presumed that the public officer regularly perform his functions unless otherwise proven. Kita naman natin kanina, o kita naman natin ang nangyari kahapon with this policeman killing mother and son. Talagang maliwanag na kayabangan lang ng pulis, pagiging arrogante, kawalang disiplina yung kanyang ginawa. Nasalip yung proseso niya ay gamitin niya sa tama, ginamit niya para pumatay. At ang malungkot dun, he had enough time to cool his mind. Ang daming umawat, na sana nagpaawat na siya. Pero hindi, talagang binaril niya ang mag-ina ng walang kalaban-laban. So, nananawagan po tayo, General Sinas, being the chief of the PNP, ang emphasis natin dito with respect to other policemen, di bali na itong loko-lokong pulis na ito, mapaparasahan naman yan, wala namang nagtatanggol sa kanya, talagang dapat lang. Pero ang atin pong emphasis dito ay tinatawagan po natin si General Sinas sa kanyang panunungkulan na bigyan ng training paulit-ulit tungkol dito sa mga pangyayaring ito. Ang mga pulis should be disciplined to the utmost, respectively with respect respect to
to refrain from employing firearms against a peaceful citizens. Di bali po kung lumaban yan at nalagay sa panganib ang buhay nila, then they can just kill before they will be killed. But doon sa mga walang laban na hindi naman naglalagay sa panganib ng buhay nila, hindi po maaari yan. So, kailangan continuous ang training dito sa mga pulis. Yung kanilang mental disposition, kaya nga mayroong neurology test para masigurado na nasa tamang mental disposition ang sinumang police element or military element. We have to be more careful with this segment of the society, with this sector, because these people are authorized to carry firearms in defense of themselves. Actually, kaya po nagdadala ang pulis ng armas sapagkat they are supposed to deal with the criminals, and the criminals is presumed to put the lives of the policemen in danger. Kasi yung mga kriminal talagang, kaya nga kriminal talagang utak kriminal yan, nakahandang pumatayan. Kaya ang police in dealing with them laging may dalang baril. But with respect to the ordinary citizens, peaceful citizens, kahit yan makasigawan mo, hindi yan papatay. Walang armas yan. Kaya under no circumstances na gamitin yung baril against them, against the peaceful citizens. So the policemen should be trained with this attitude, with this mental disposition, with this kind of culture. Pero pagdating po sa mga NPA, sa mga drug lords, drug addicts, NPA, ayan, talagang, or any terrorist, they're justified. Although, of course, we repeat that the firearms is only used in defense of themselves. Because the rule is get them before they get you. You have to get the criminal before the criminal will get them. So, but with respect to peaceful citizens, in no way that can it be used against them. Unless, of course, that citizen resorted also to put the life of the policeman in danger. Because under the principle of self-defense, pag nalagay ang buhay mo sa panganib against, because of anyone posing that danger, then you can just repel the attack with the use of your firearm. So yan po. So inaasahan natin General Sinas na hindi na yan maulit ang ganyang pangyayari with your personnel. At kung maulit man yan, lahat ng mga gumagawa ng katulad na ginawa ng polis nito, apply the utmost penalty against them. Sabagay, that is a court concern. Pero kaya nga sa inyo pong General Sinas dyan, yung disiplina sa kapulisan. Because in no way we tolerate. Ngayon, sinasakyan po yung issue ng Makabayan, Black, ng Makakaliwa, ng Human Rights Commission on Human Rights, sa pagsasabi na ito, mga pulis, hindi po kasalanan ng Pangulo dyan. The President does not tolerate hate. Kaya lang yung mga malisyoso dyan, ina-ascribe na naman yan sa Pangulo na yan kasi hindi po totoo yan.
paninira yan sa ating Pangulo. Pati Pangulo dinawit nyo dyan. Anong mali ng Presidente? Hindi niya siguro kilala yung pulis na yan. At saka, sinong ibang tao hindi pwedeng sisihin sa kasalanan ng isang tao. So, yung mga nagsasabi, yung Commission on Human Rights, ayun na naman. Dahil ganito, dahil ganyan. So, kasalanan na naman ng Pangulo. Yung Makabayan Black. Yan. Ang style nila dito, sisihin yung the whole institution. Projecting it to the public na masama ang kapulisan. Mga kababayan, hindi po isolated case lang ito. Hindi dapat po natin i-condemn lahat ng kapulisan. We cannot condemn the PNP as an institution based on this isolated case. The police institution also condemns with the strongest term what this specific policeman did. No one in the police institution liked what this policeman did. Personal po yan na na kalokohan, kagaguhan, katarataduhan at kawalang hiyaan ng nabanggit na pulis na yan na pumatay. Kaya sabi natin, sana kung mayroon sanang death penalty, dapat double death yun, double murders Anyway, another issue na may kaugnayan pa rin dito, itong binitawan ng Bishop Bagaporo ng Caritas Manila, na kung saan, kung atin pong i-analyze ang kanyang mga sinabi, ito po yata ay sa sermon. May isa yata ito na sinabi niya, I'm not sure. But this was his statement that was published in the Inquirer. At nabasa po natin ito sa social media. Itong Bishop Bagaporo, kung saan ang sinasabi, ang kanyang pong pananalita ay sinisisi niya ang pamahalaan sa mga patayan na nangyayari, katulad po sa yung doktora sa Negros, binanggit na yan. In totality, Bagaporo sounds leftist. He was singing the song of the Makabayan Black, of the human rights, of the Commission on Human Rights, na sinasabi na itong mga patayan na ito, yung sinasabi nilang unsolved crimes, yung katulad ng doktora sa Negros, yung mga pag-aaresto dito itong mga naririntag. So actually, this is the pronouncement of people who are CPP, NPA, NDF, ascribing unto the government all these unsolved crimes. Sabi nga, it happens because the government encourage as a matter of policy dito sa war on drugs at saka dito sa war against CPP, NPA, NDF. So in other words, kung bibigyan po natin ng analysis yung sinabi nitong Bishop Bagaporo, it appears
that he is anti-government, pro-CPP, NPA, NDA. At ang masama nga po dito, ikaw ay pare o obispo ng isang simbahan at marami pong mga kababayan natin na nagsisimba dahil lumalapit sa Diyos, at kayo naman, Bishop Bagaporo, kung komunista ka man, sinasamantala mo ang posisyon mo sa simbahan upang kalabanin ang gobyerno. Hindi po tama, because you are misleading the people. Your teaching, ito yung ating kritisismo laban dito sa mga pare, padre, obispo, who use their positions in the church to malign the government, the president and the government, by saying that the government, as a matter of policy, encourage or even allowed the killings of these red tag people especially. Inuulot po natin, if we have to be objective with these cases, ang ating pong gobyerno, the military specifically, has nothing to get out of this senseless killing. Wala po. Wala silang benefit na nakukuha dyan. Whereas with respect to the CPP, NPA, and DF, that is one of their established strategies as a matter of policy to sacrifice their own people in order to get the sympathy of the public and or to ascribe the killing unto the government and unto the president so that they could have an issue domestically and internationally. So kung titimbangin po natin itong mga unsolved crimes of people whom they call public defenders na mga kasama nila na tunagan namang mga NPA, masigit na nakikinabang ang teroristang sama na to. So in other words, logically, mas may rason na sila ang pumatay sa mga taong ito. Never the military. And yet, Bishop Bagaporo, obispo ka pa naman, ginagamit mo pa ang Diyos at ang simbahan para linlangin ang sambayanan. Sa halip na sabihin mo ang tama, ikondina mo yung patayan na hindi dapat. Pero hindi mo dapat ibintang sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. You should not imply or you should not directly tell it to the people. Otherwise, you are dogging the president and even the government as killer. Yun naman ang gusto nyo. Kaya sabagay ang Caritas Manila, habin din naman talaga ng mga CPP, NPA, NDF. Tapos sasabihin nyo, nire-red-tag na naman kayo. Parang hindi kayo re-red-tag, parang hindi kayo sa pagbibintangan na kayong mga kasapi. Yung pronouncement mo, sabihin nyo, ina-atake. You are just airing your grievances. Sino niluluko nyo? Iba yung you are just airing your grievances, or iba yung with intent to mislead the people, maligning the government and the president. Magkaiba yun.
Bishop Bagaporo, kung sino ka man. Hindi ka obispo. Demonyo ka. Ikaw yung tupang ikaw yung lobo na nakasuot tupa. Suot-suot nyo. Isang demonyo na nakasuot sa sutana. Tapos magagalit kayo pag sinasabihan kayo ng ganito. Ano sasabihin namin sa iyo? Kung hindi ika-counter ang sinabi mo, marami kang mapapaniwala. Kaya nga maraming nalinlang ang mga CPP, NPA, NDA kasi maraming pare na komunista rin na mga NPA Maraming pare at madre. Hindi lahat. Pero marami. At itong mga ito, ginagamit ang simbahan. Ginagamit ang simbahan na having. Ginagamit, pinagbimitingan. At yung mga nagsisimba. Dinadaan sa misa yung pagdodoktrina nyo, paninera nyo sa gobyerno. Tapos pag binabalikan kayo, nagagalit kayo dahil ang tingin nyo, hindi kayo pwedeng magkamali. Dahil hindi kayo pwedeng atakehin sapagkat kayong tinatawan ng Diyos dito sa lupa. Kung ganyan naman, ang ginagawa nyo, sabihin nyo, bawal ang patayan sa droga. Ayan ba ginagawa nyo? Itong mga pusher, itong mga adik, pumapatay. Sumisira na kinabukasan ng sambayanan. Kayo, ano ginagawa nyo? Tapos, naglulunsad ng gobyerno. Para ayusin ito, nagagalit kayo dahil sabihin nyo, hindi pwedeng mapatayan. Ano hindi pwedeng patayan? Pumapatay sila. Bakit? Yung sa MPA ba, sabihin mo, Bagaporo, hindi ba pumapatay? Mas marami pinapatay yung mga yan Magdanakaw pa yan. Tapos pagtatanggol mo sila, pasasamain mo ang gobyerno. Bagaporo ka. Paubi-obispo ka pa. Nagamit mo pa ang Diyos. Inuulit ko, isa kang lobo na nakasuot pa. Hoodlums in Rome. Kagalit kayo pagka pinagsasabihan kayo ng masama. Sabihin nyo, walang galang sa Diyos, walang galang sa inyo. Kagalang-galang ba yung pinagagawa mo? Ang tamang alagad ng Diyos, nagtuturo ng tama. Hindi nanliling lang na sambayanan. God is for the betterment of the people. God supports the government. Although, of course, God does not condone also. Those in the government that doing bad things, as we also not condone. Kaya nga itong pulis na to na pumatay ng walang kalaban-laban na sambayanan, kinukondena natin yun to the utmost. Because we do not tolerate people in the government doing bad things. Kaya ikaw, Bagaporo, Pasko ngayon, sa halip na pamaskuhan mo ng kapayapaan, ng makadiyos na pamayanan ang sambayan ng Pilipino, sinusuportahan mo pa yung mga terorista. Anong labas mo? Di terorista ka rin? Komunista ka rin? Tapos sabihin mo, nire-rintag ka lang. Kunwari, ang ganda-ganda na sinabi mo. Pero pag binigyan mo ng analysis, panluloko. Pinasasama mo ang gobyerno, pinasasama mo ang Pangulo sa mata ng sambayanan. Kaya marami tayong mamamayan na hindi gumagalang sa gobyerno, hindi gumagalang sa Pangulo,
hindi gumagalang sa batas, gawa nyo. Para kasi pare Damaso, sa kwento ni Rizal, wala kang pagkakaiba. Kapuro. So, pansamantala, mga kababayan, mga kapatid, magandang gabi at maraming salamat sa lahat. Maligayang Pasko, maligong bagong taon. But again, before we leave, we request na subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi.